Magandang araw mga boss. Ang problema nitong gagawin ko is pag tumatakbo daw siya ng 60 km at tumapak siya sa preno dahan-dahan, yung makina nanginginig tapos biglang mamamatay. Kaya ang una kong gagawin dito, aalisin ko itong air filter housing niya. Meron yan 3 bolt na number 10. Sinadya ko talaga na pati yung pagtanggal ng air filter housing nito is maipakita ko sa video para matuto rin kayo kung paano tanggalin ang air filter housing nito kung sakaling kayo po ang gagawa. Gaya nga ng sinabi ko, meron lang naman yan 3 bolt dito sa air filter housing niya. Tatanggalin nyo lang yun. Yung nasa likodan, yun yung isa. Tapos sa tagiliran niya, 2 na bolt na number 10. Pag wala na yung 3 bolt, iangat mo na lang yung air filter housing mo. Madali mo na lang siya ngayong matatanggal. O, diba? Ganun lang. Tapos gumamit ka ng socket wrench na number 10 para sa ignition coil mo. Tanggalin mo naman yung 3 bolt niyan. Lagi mong tatandaan, pag magluluwag ka ng mga bolt, laging pakaliwa. At pag maluwag na, pwede mo na siya ngayong kamayin para mas mabilis mong matanggal yung mga bolt niya dito sa ignition coil. At pag wala na siyang bolt, pwede mo nang iangat itong mga ignition coil niya. Nakatusok lang yan mga boss, bunutin mo lang siya. Yan, isa-isa. Ngayon, gagawin mo susunod dyan, kukuha ka naman ng spark plug wrench. 41,000 km pa lang daw ang tinakbo nitong sasakyan. Kaya lang, nagkaroon ng problema. Every time nga nang tatapakan niya yung brake pedal niya, pag tumatakbo siya ng 60, nanginginig daw yung makina tapos mamamatay. Lagi daw ganun. Itong spark plug na nakalagay sa kanya is iridium. Tapos itong throttle body, nilinis na rin. Kaya lang, yung sistema ng pagkakakwento sa akin sa problema, ang naging findings ko dyan is yung spark plug. Kahit naman iridium siya, kung humina na rin dyan yung isa, makaka-apekto yun sa makina, lalo 3-cylinder lang yan. Kasi ang ginawa lang naman dito sa spark plug niya, hindi naman pinalitan, nilinis lang yan. Kung mga iridium daw, totoo naman, ang iridium matibay talaga. Pero kung bumigay na, alagay naman na abangan mo pa yung dahil mas matibay siya, hindi mo papalitan. Kung nandyan nagagaling yung problema, siyempre gagamit ka rin ng common sense mo. Sabi naman nung nag-comment, bakit sa akin 71,000 na, hindi pa bumibigay spark plug? Bakit? Pare-pares ba ang standing ng makina ng sasakyan? Magkakaiba yan at depende yan sa paggamit mo ng sasakyan. O kaya may diferensya ng sasakyan mo, tinitiis mo lang dahil namamahalan ka sa spark plug, kaya mo nasasabing okay pa. Balik na tayo sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman kung paano ko tinanggal yung lumang spark plug, ano? Tapos nung nilagay ko na yung bago, nakita nyo rin. Pag nilagay mo naman yung bago mga boss, huwag mo siyang ibabagsak. Ipadulas mo siya sa gilid, kapit ng daliri mo, dahan-dahan. Ganun lang pag ibinaba mo siya. Tapos gamit mo yung spark plug wrench mo, higpitan mo siya pakanan. At huwag mo siyang sobra-sobra sa higpit mga boss, yung tamang higpit lang. Hindi kailangan yung todo-todo. Kasi ako naka-encounter na sa sobrang higpit ng spark plug, hindi ko na matanggal hanggang sa yung thread niya sumama. May na-encounter na akong gano'n, napunta sa tapa overhaul yung trabaho. Kaya dapat mag-iingat ka din sa sobrang higpit ng spark plug. Nakakadabis din yan. At pag okay na, nahigpitan mo na yung mga spark plug, pwede mo nang ibalik itong mga ignition coil niya mga boss. Pagdating naman dyan, hindi ka magkakamali sa firing order kasi yung forma ng mga wire niya, talagang eksakto siya sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, yung haba. Kaya wala kang magiging problema, sundan mo lang yung mga position ng ignition coil mo. At pag nailapat mo na yung mga ignition coil mo, ilagay mo na yung mga bolt na number 10. Sa paglagay naman ng mga bolt, madali lang mga boss. Kamayin mo muna yung mga bolt bago mo gamitan ng yabi mo o ng backsense mo. Para sigurado ka na hindi ka makakalustred. At pag okay na, tsaka mo ngayon siya higpitan gamit na ng socket wrench mo or box wrench, kung ano man ang tools na gagamitin mo, basta tama yung sukat niya. At ito naman yung air filter housing niya, itusok mo na siya ngayon, may butas yan. Nakita mo yung tinuro ko, di ba? I-shoot mo yun. Tapos ilagay mo na ngayon itong 2 bolt dito sa gilid niya. Ayan yung isa, yung inihigpitan ko. At ito naman yung pangalawa, ayan yung sa likuran ng air filter housing mo. Ayan yung pangalawang bolt. Gagamit ka dyan ng extension. Tapos ang socket niya, siyempre number 10 pa rin. Pag nahigpitan mo, higpitan mo rin yan. Tapos dito naman sa pangatlo, ayan pa yung isa. Nasa gitna siya. Number 10 din yan na bolt. Siguro naman mga boss, hindi ka na malilito. Bawat nilalagay kong bolt, naiintindihan mo, sinasabi ko. Gusto ko kasi matuto kayo at huwag kayong maisahan ng mga manlalamang na tao. At pag nahigpitan mo na, syempre, dahil bago na yung spark plug, pinalitan ko na rin itong air filter. Hanggat maaari mga boss, palitan mo na rin yung air filter kung marumi na. Para pag ni-road test mo, sigurado ka na may pag-asa na mawala yung diferensya ng sira mo. At
At sa pagkabit naman ng air filter cover mo, madali lang. Ipasok mo lang isa sa inlet hose, tapos yung dalawang clip, o may lalak mo na yan. Ganun lang siya kadali. Siyempre, yung clamp dyan, higpitan mo. Gagamit ka lang ng box wrench sa number 10 o kaya socket wrench, at pag okay na, pwede na nating paandarin yung makina. Sa diagnose ko, yan ang alam kong diferensya niya. Dahil nga sa umaayoy lang ako kung ano reklamo ng customer, pakinggan yung sinasabi niya. Sige. Pero hindi ko na nararamdaman yung inig niya talaga. Hindi kagaya kagabi. Talagang mas malala kagabi talaga. Biglang namamatay yung stereo ko eh. Ito hindi ko siya nakita namatay. Kasi ako pag namatay, may warning siya lalabas eh. Ayan yung tama. Narinig nyo naman siguro yung sinabi ng customer, okay na daw. At muli, nagpapasalamat ako sa inyo mga boss sa panonood. Sana kung maaari lang, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Biglang gaganon na yun eh. Mararamdaman gaganon eh. Sabi nga ng misis mo, ano yun? Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Tapos yung pinapakinggan naming music, tumitigil.